sa another lesson. Dito na tayo sa Build Your VA Resume and Simple Portfolio. So, sa resume naman, pwede niyong ilagay dyan yung mga dati niyong experience. Pero, kumbaga, i-focus mo siya sa yung mga skills na as a VA, syempre nag-a-apply tayo as a VA. So, ipo-focus na natin yung ating resume as a VA na po. So, pwede mo naman ilagay, kunyari dati kang nasa office, ganyan, pwede mo siyang ilagay sa experience. And, lagay mo na lang din yung mga tools na alam mo. At saka yung hindi naman na kailangan maglagay ng reference. Pwera na lang kung hinihingian tayo ng client, yun pwede natin siyang to follow. Bali ako kasi ang nilalagay ko sa resume ko, bali pakita ko na lang din sa inyo kung ano yung ginagamit kong resume pag nag-a-apply ako. So hanggang ngayon, ito lang yung ginagamit ko, 1 page lang siya. And yung mga importante lang talaga yung nilalagay ko dyan. Ayan, yung pinakauna is yung itong position. Kung anong position ba yung ano mo. Kunyari ako kasi is e-commerce ako. So kayo, bahala kayo kung ano naman yung ilalagay nyo. Kung kunyari admin VA kayo, so ayan, lagay nyo siya. And ito yung email address, yung active na email. So dapat nakalagay dyan. And yun nga pala, bago nyo i-save yung resume nyo, kailangan naka-PDF siya para pag sinend nyo sa client is makiklik niya tong mga nakalagay dyan. Kunyari, itong email, pag clinic niya yan, mapupunta siya agad sa Gmail. So, dapat ganyan yung format, PDF file. And, ayan, pwede kayo maglagay ng ganito. Ako yung, pag clinic niya to, makikita niya yung Facebook account ko. Ayan, nag-check din kasi si client. Actually, meron akong dalawang Facebook. Yung isa is pang professional, yung isa is yung personal ko. Ang nilalagay ko sa resume is yung pang professional ko. Nawala akong ibang post kung hindi yung sa mga nakapost lang dito is about lang sa mga services ko. Ayan. Yan. And, ayun. So, kung kunyaring meron kayong So, ayan. And then, sa educational training naman, kung meron kayong pinag-enrollan dati na mga course, yan, ilagay mo na lahat dito sa educational training. Kung kunyari, wala pa kayong na-attendan na mga training, pwede nyo naman ilagay yung, kunyari, college, ganyan, college level, ganun.
And pero mas maganda kung kuha kayo sa mga free courses, kunyari Udemy, ayan nagbibigay yan ng mga certificate or mga ah, pwede nyo nang mailagay dito kung kunyari kuha kayo ng kunyari social media management course, may free yan sa Udemy. Ayan. And ayan, ako kasi dati mahilig akong mag volunteer sa mga group. Yan, yan kung familiar kayo sa FH Moms, nag-volunteer ako as landing page online nag-aayos ng website nila, gumagawa, nag-edit kami sa Canva. So marami kaming mga mami din doon. And nagbigay din si Mami MK ng certificate sa amin na nag-volunteer kami. So malaking advantage din siya. And malalagay nyo rin siya sa resume ninyo. And ayun, sa experience naman, yeah, pwede nyo ring ilagay kung nag-volunteer na kayo dati sa mga, ayan, kagaya ko, nagbo-volunteer ako dati sa mga group, pwede ko siyang ilagay as experience na rin. And kung wala ka pa talagang mailagay, kunyari hindi ka pa talaga nakapag-try, ah, pwede mo na rin ilagay yung dati kung kunyaring nag-SM ka, ayan, pwede mo siyang ilagay, pero wag mo naman ilagay lahat. Siguro lagay ka lang ng Ayan, siguro lagay ka lang ng dalawang experience. Wag mo naman ilagay lahat ng naging experience mo. And ayun, siguro ang suggest ko lang talaga rin is mag-volunteer kayo sa mga group kung naghahanap sila ng mga online volunteer. Mas maganda 'yon kasi pwede kang makakuha ng certificate o kaya pwede ka nilang i-refer. Doon kasi kayo makakakuha ng mga referral talaga eh. Actually, doon ako nagkaroon ng first client. Nung nag-volunteer ako dati sa FH Moms, bali napansin ako ng isang trainer. So, ang ginawa niya, binigyan niya ako ng scholarship. Ayun, nakakuha ako ng scholarship as e-commerce VA. So, hanggang ngayon, binibigyan niya ako ng client hanggang ngayon. And yun nga, kaka-hire lang sa akin, kinuha niya akong parang assistant VA niya sa isang malaking company ngayon as ayun yung mga branded na mga high-end premium na mga brands yung nililist namin like mga Hermes, yung mga ganun. So ayun, mas maganda mag-volunteer kayo para magkaroon kayo ng experience. Kahit walang bayad, mas maganda magkaroon kayo ng experience at ma-explore nyo yung mga tasks. Ayan, kasi dun din papasok yung mga referral system. Bali pagka nakilala kayo, lalo na ng mga trainer, pag napansin kayo ng mga coach, ayan, pwede nila kayong i-refer din sa mga clients nila, kagaya nangyari sa akin. So, ayun. Dito naman sa platforms, bali, yan, nilagay ko na rin siya dito kasi actually ito lang yung mga importante talagang mailalagay mo sa resume mo. One page lang kasi ayaw din naman ng mga nagha-hire na napakaraming page, like mga 3 page. Gusto nila nakatingin lang sila sa isang ano talaga. Ang talagang tinitingnan nila kung ano yung about sa'yo, kung ano may tutulong mo. Hindi yung about sa'yo na mom of three ka, yung gano'n, wag yung gano'n. Kung ano yung i-focus mo sa kung ano yung maitutulong mo sa kanila. So, yun. Number one, huwag ka maglagay din dito ng mga personal detail, like yung mga number, ganyan. Mas maganda ilagay mo is email, active email. Ayan yung skills mo, background mo, na connected sa ina-applyan mo ah. Kung wala, pwede na rin yung dati kang nag-cashier, so maganda rin yon. And platforms and tools, ayan, tinitignan din nila. So, yun yung mga importanteng ilalagay sa resume.